Kamusta po kayo, mga minamahal kong mga kapatid, minamahal kong mga viewers? Kayo po ba may problema sa bituka? Nahirapan ba kayo magdumi palagi? Kayo po ba dalawang araw, tatlong araw bago magdumi? Ito po, itong bunga ng lukban, suha. Ito po yung makakatulong ng malaki kung kakainin nyo ito sa umagang umaga, wala pang laman ang tiyan. Ito po talaga ay pampadumi, minamahal kong mga kapatid. Kung wala kayong ibang prutas na nakakain, para pampadumi ito po, kung available sa inyo, kumain lang po kayo palagi nito. Ngayon, ito yung napakagaling din sa mga problema sa baga. Pag kayo po'y mahina ang baga, may TB o may hika, pwede po kayong kumain palagi ng hinog na bunga ng lukban, yung laman ng bunga, mga kapatid. Makatulong din ito sa laging sumasakit ng ngipin. Pagka mahina po inyong ngipin, mga ngipin nyo gapok, o laging sumasakit yung mga gums ninyo, yan, pwede po ninyong kainin ito. Itong hinog na bunga ng lukban, ito po yung napakayaman sa vitamin C. Ganun din sa vitamin A, mga kapatid. Ngayon, ito pong dahon ng lukban. Alam niyo yung lukban ay talagang napakagaling na halaman. Ito pong dahon ito, maraming beses ko na pong ginamit ito sa tinatawag na water therapy, hot chicks bath. Yung pag-upo sa mainit na nilagang mga dahon na walang underwear, sa planggana po uupo. Ito po yung makakatulong ng mga malaki sa mga kaibigan natin, mga viewers natin na kababaihan, na may mga bukol sa mattress, may infection sa vagina, may infection sa cervix, sa sipit-sipitan, may infection sa fallopian tube, sa utero, sa ovaryo. Makakatulong po ito. Ito ilalagain lang ninyo kasama ng pwedeng dahon ng pandan, pwedeng dahon ng bayabas. Laging bayabas po ang pinakamagaling na partner nito. Dahon ng bayabas. Pwedeng dahon ng pandan. Mga kapatid, pwede nyo isama rin. Pwedeng dahon ng sambong. Ilalagain nyo lang sa malaking kaserula o sa malaking kaldero. Tapos yung pinaglagaan, mga kapatid ko, ilalagay nyo sa planggana. Yung init na kayang tiisin ng balakang o ng balat. Upo doon ng 30 minuto, mga kapatid. At 30 minuto na nakababa doon sa mainit na kayang tiisin. At pag naka 30 minuto na, aalis ang pagkakaupo doon sa malaking planggana na pinaglagaan ito ang laman, kasama ng dahon ng bayabas at iba pang mga dahon. At kada 5 minuto, minamahal ko mga kapatid, tatandaan nyo, pag nakaupo po sa malaking planggana, may malamig na tawil po dito. Kasi mainit po yung nasa planggana, ng mga nilagang ganito po, yung pang mga dahon. Pag naka 5 minuto, ipigayin sa tubig na may yelo yung tawil dito. Tapos ay tatali ulit. 5 minuto ulit dyan. Aalisin, pigayin ulit sa tubig na may yelo, tali ulit. At iinom ang pasyente ng tubig kada 5 minuto. Kung pwedeng maligam-gam, o kaya tap water, mga kapatid. Kung naka 30 minuto na, alis ang pasyente sa planggana, tutuyin agad, pati balakang, pati yung kita niya, at papahiram po ng langis, mga kapatid. Makakatulong po ito ng malaki. Ngayon, pwede rin doon sa simpleng paraan. Ito yung magpapakulo kayo ng mga dahon na sinabi ko. Itong lukban, suha kaya, o kaya ay dahon ng sambong, dahon ng bayabas, damihan yung dahon ng bayabas. At pakuluan nyo ng 30 minuto. Damihan nyo yung tubig. At ilalagay nyo sa arinula. Yung arinula hanggat maaari yung lusa, yung lata, mga kapatid. Pag nakaupo doon, dapat ang babaeng upo ay walang underwear. Mga kapatid, may balot na kumot mula sa balikat, nakabalot din doon sa arinula, mga kapatid. May malamig din tawil dito. Kada 5 minuto, pipigain ng tawil sa tubig na may ilo, itatali po dito. Iinom ang pasyente ng tubig kada 5 minuto. 30 minuto nakaupo doon sa arinula. Singaw lang po ang papasok sa loob ng puwerta, mga kapatid. Yun din ang naipikto sa daanan ng dumi, mga kapatid. 30 minuto, yung init ay yung kayang tiisin. Pag naka 30 minuto na, yung towel dito, ilulubog sa tubig na may yelo, idadampi sa balakang ng pasyente, tapos tutuyin agad, papahiran nyo ng langis. Napakaganda po itong dahon ng lukban, bunga ng lukban para po sa ating kalusugan, mga kapatid. Kung inaakala ninyo na ito yung nakatulong sa inyo o makakatulong sa inyo, baka may mga kaibigan kayo na ganun din ang problema, i-share lang po ninyo para makinabang po sila. Baka yung pong hinahanap nilang kagamutan ay nasa inyong ibabahagi. Akin lang pong inuulit ang lagi kong ipinapalaala. Mas mabisa po ang mga natural na paraan ng paggamot kung susundin nyo ang mga payong pangkalusugan. Pag may mga sakit na, iwasan po madalas sa pagkain ng matatamis na may asukal, maalat, at mga
pag-inom ng kape, alak at saka soft drinks, yun po hindi makakatulong. At iwasan po ang paninigarilyo. Sa ganung mga bagay, ang inaangad yung kagalingan ay pagkakalob sa inyo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon.